Surprise! Abalang naghahanda ang mga magkakaibigan para sorpresahin ang isa nilang kasama dahil sa pagkakatanggap nito sa trabaho. Ang mga babae ang nagluluto habang mga lalaki naman ang bahala sa kwento at pagve-video. Nang tawagan ng isa sa kanila ang kaibigang sosorpresahin nila, sinabi nito na papauwi na siya kaya dali-dali silang nagtago. Ito ang mga sumunod na nangyari. 今、駅だ着いた着いた怖いよ。あと2、3分で着いたよ。隠れよ隠れよ隠れよありがとうございます。俺いいわいいちょっと撮ってるからこれ電気切った方がいいんちゃう切るよ。暗いもんこっち無理ここね、狭いや。無理かも。じゃあ、俺こっちや。俺そこうわ暗っおかえり。ビビった。めっちゃビビったら。ビビって。 Kanya-kanya silang naghanap ng mapagtataguan. Nagtago ang nagve-video sa isang closet. Ngunit habang hinihintay nilang dumating ang kaibigan nila, may kakaibang naganap. Nang binuksan ng kasamahan nila ang kanyang apartment, biglang umalingaw-ngaw ang ingay na parabang iyak ng bata. Napatanong na lang ang nagve-video kung ano ang ingay na yon. Ngunit nang lumabas siya sa closet, wala namang ibang tao doon kung saan pwedeng manggaling ang iyak. Matagumpay naman nilang nasorpresa ang kaibigan nila at gulat na gulat ito sa ginawa nila. Pero tatanungin kita, nakita mo ba yun? Bago mo marinig ang pag-iyak, nang madaan ang camera sa isang siwang sa pinto ng closet, makikita mo ang isang mukha na nakasilip sa kanya. Kung ano man to ay nakasilip ng patagilid at pinagmamasdan lang nito ang kilos niya. So, ano kaya ang nahagip ng camera niya? Ito ba ay multo o gawa-gawa lamang? Ikaw na ang humusga. Ghost in the Museum. Ang videong mapapanood ninyo ay security footage na nanggaling sa isang museum sa Russia. Makikita mo ang timestamp sa video. Alas 7:30 ng gabi nang may mapansin ang security dito. Ang sabi nila, wala ng tao sa loob ng museum ng mga oras na yon dahil alas 5 pa lang sarado na to. Masusi din nilang ini-inspeksyon ang bawat kwarto ng museo kapag nagsasara na to para siguraduhin walang taong maiiwan dito. Ito ang video ang nagbigay takot sa kanila. Panoorin. Iya. Orada freezer. Buram cevap duruyor. Siz şınav koçasa cevap koydunuz. Hatta sizi gördüm canım. Görmedi siz. Niye siz çağırdın? Cevap koydunuz mu? Yeriz şurada, yeriz. Freezer.
Edersin uykuyla gittim saat 1'leri de gördüm. Sa sulok ng isa sa mga kwarto o public display area, makikita mo ang translucent figure ng isang babae. Ito ay patingin-tingin lang sa mga paintings ng ilang relics at tila nabibighani siya sa mga nakikita niya. Ang mas nakakapagtaka pa, malinaw mong makikita ang katawan ng babae, but at the same time, you can also see through it. May mga pagkakataon pa na talagang naglalaho ang pangitaas na katawan niya. Hindi talaga makapaniwala ang mga security sa nasasaksihan nila dahil sila mismo ang nagwa-round sa gusali at tinitiyak nilang wala ng ibang tao ng oras na yon. Ang sabi nga ng ibang nakapanood, ito daw ay kaluluwang naka-attach sa isa sa mga gamit na naka-display sa exhibit. Kahit pala mga multo, may appreciation pa din sila sa art at history. Matapos nilang makuna ng footage na to, hindi na nila muli pang nakita ang ghostly apparition. Vacant room. Kakalipat lang ni Cherry at ng kanyang asawa sa bago nilang tahanan. Ang sabi niya, tuwing gabi nakakarinig na lang sila ng mga ingay at mga kaluskos na nanggagaling sa isang bakanteng kwarto nila sa second floor. Hindi nila sigurado kung ano ang may gawa ng ingay. Kaya nag-install sila ng ring camera sa kwarto at ito ang kanilang nakunan. Nagulat na lang ang mag-asawa dahil sa video na nakunan nila noong Setyembre nitong nakaraang taon. Sa likod ng glass door, sa ilalim nito ay biglang sumilip ang madilim na anino na hugis tao. Maliit ang figura at eto daw ay parang kaluluwa ng isang bata. Ayon kay Cherry, walang ibang nakatira sa bahay kundi silang mag-asawa lang at ikiniit pa niya na wala silang anak. Kaya tumaas na lang ang balahibo nila nang makita nila ang anino na to. Maya-maya pa, binuksan ng figura ang pinto at unti-unti na din itong naglaho. Matapos nito ay natigil ang pagpaparamdam ng multo sa kanila. Ngunit makalipas lamang ang ikalima nitong Pebrero ngayong taon, muling may kakaibang nangyari sa kwarto. Ito ang nangyari. Sa pagkakataon naman na to, wala silang nakitang anino, ngunit katakataka na sa bakanting kwarto biglang maririnig mo ang pag-iyak ng bata. Katulad ng unang sinabi ni Cherry, walang bata sa bahay. Kung ganoon, sino ang may gawa ng tinig na nakuha nila sa ring camera nila? Eto din ba ay kagagawan ng aninong nakita nila nung una? Ano nga kaya ang ginagawa nito at bakit tanging sa bakanting kwarto lang ito nagpaparamdam? May trahedya nga kayang nangyari at sa kwarto na to nalagot ang kanyang hininga? Ano sa tingin niyo? Ikaw na ang bahalang humusga. Urban Exploration. Si Herman ay isang urban explorer sa Mexico. Inupuntahan niya ang ilang abandonadong gusali hindi para mag-ghost hunting, kundi para tuklasin ang natatagong kasaysayan sa lugar. Isang beses, kasama niya ang kaibigan niya na si Jose. Pinuntahan nila ang abandonadong hospital at pinasok nila ang dating laundry building. Habang sila ay nag-iikot sa gusali, ang hindi nila alam, bukod sa kanilang dalawa, may kasama na pala sila na nagmamasid sa kanila. Que hace mucho ruido. Lo último, esto es una especie de baños.
Pagpasok ng dalawa sa isang parte ng gusali, pagharap ng camera sa kanan, makikita mo ang isang lalaki ang nakatingin sa kanila mula sa isang kuharto. Ito ay bahagya lang ng pasilip at nakamasid lamang sa kanila. Ang nakakapagtaka, hindi nakita ng dalawa ang imahe dahil wala silang naging reaction dito at patuloy pa din sila sa ginagawa nila. Nang puntahan nila ang parte ng gusali kung saan sumilip ang lalaki, ito ay tila naglaho na. No, hace ruido porque quieren patear algo. Voy a pasar algo. Acá hay otra habitación más que seguramente lo usarían de comedor. Y acá, che, José, y acá, este piso que tiene un comedor. Era, digamos, el comedor acá. Kung titignan mo mabuti, ang lalaki ay nakasuot ng gloves. Ang hinala ng mga nakapanood ay dati itong nagtatrabaho sa laundry building na yon o di kaya ay caretaker ng gusali. Hanggang ngayon, hindi pa din malinaw sa dalawa kung paranormal nga ba ang nakita nila o may stalker lang na nakasunod sa kanila. Ano sa tingin nyo? Multo ba to o taong may masamang balak gawin sa kanila? The President. Si Rosana ay madalas mag-post ng mga videos tungkol sa mga kababalaghang nangyayari sa loob ng apartment niya. Ayon sa kanya, madalas magparamdam ang entity dito at habang tumatagal, mas nagiging agresibo na din to sa kanila. Ang videong makikita nyo ay isa lang sa mga haunting na nangyayari sa loob ng bahay niya. Panoorin. Maraming activities ang nangyari sa video. Nagsimula ito sa kusang paggalaw ng bola sa sahig at mabilis itong bumulong papunta sa kabilang kwarto. Para bang inaanyayahan siyang pumunta doon. Pagpunta niya sa kwarto, tuloy-tuloy ang paggalaw ng mga gamit sa paligid niya. Pero hindi lang pala ito ang kakaibang magaganap. Ang talagang tumakot sa kanya ay nang maitutok niya ang camera sa bintana. Sa reflection nito, makikita mo ang itim na figura ang nakatayo sa likod niya. Pag-ikot niya ng camera, makikita mong wala naman siyang ibang kasama. Ang mas nakakatakot pa, nang maitutok niyang muli ang camera sa bintana, ang anino ay mas malapit na sa kanya. Talagang gusto siyang sindakin ng entity na to. Maririnig mo ang takot sa kanyang paghinga. Nang muli niyang tignan ang reflection sa bintana, naglaho na din ang itim na figurang tumatakot sa kanya. Ito ba ay real event o gawa-gawa lamang? Ikaw na ang bahalang humusga. Twice the Horror. Ang grupo ng rising Japanese ghost hunters na Torihada Horror ay nagpunta sa isang abandonadong paaralan. Dito kasama niya si Ryota at si Uchen.
Isang araw bago sila magsama-sama sa pag-e-explore sa paaralan, nauna nang mag-investigate si Uchan sa gusali. Ngunit hindi niya na ipagpatuloy ito dahil sa kakaibang nararamdaman niya dito. Ang pakiramdam niya ay merong aninong nakasunod sa kanya. さあ、とりあえず。なんかあったんですけど。人じゃないよな。いや、絶対こんな子人おらへん。ごめんなさい、めっちゃ影、こっち行ったんやけど。Sa kanilang pagtatanong, nalaman ng tatlo na ang madalas magpakita sa gusali ay ang multo ng estudyanteng babae. Hindi nila alam kung namatay ba ang estudyante dito o may ibang dahilan pa. Sinimulan nila ang pag-iimbestiga sa unang palapag ng paaralan. Ngunit wala namang masyadong nangyari dito. Ngunit pagpanik nila sa second floor, dito na nagsimula ang mga kababalaghan. Hmm. なんか、奥よね。重い音だよ。うん。結構重い音だったよ。なんか、ドシッみたいな、ドーンみたいな。二分目な。あ、教室？でもなんか、途中とかもないですよ。なさそうだし。全くでも無理ですよね。そうですね。ちょっと待って。何も声ですよね。聞こえました。けどでも、今まで聞こえた声とか全然違うだろ。Nakita mo ba yun? Tignan ang butas-butas na bintana sa dulo ng classroom. Biglang sumilip ang maputla at nakakatakot na mukha. Sandali lang itong nakita at mabilis ding nawala. Nagpakita to na may marinig na boses ang leader nila. Nagkataon nga lang kaya ang pagkakarinig ng boses at paggalaw ng mukha sa bintana? Pagkatapos nito ay naiwan muna si Uchan ng mag-isa sa paaralan at pinuntahan niya ang isang classroom na sinasabing pinagmumultuhan ng estudyante dito. May mga kalabog at boses siyang naririnig ngunit hindi niya makita ang may gawa nito. Kaya nag-set up siya ng stereo camera na nakatutok sa kwarto. Pansamantala siyang nag-ikot para puntahan ang pinanggagalingan ng ibang ingay. Ang hindi niya alam sa pag-alis niya, ang hinahanap niya, dito na pala magpapakita. Isang maitim na anino ang dumaang muli sa likod ng butas ng pader. Ito ay dahan-dahang naglakad pakaliwa ngunit wala kang maririnig na yabag nito. Ito din kaya ang parehong entity ng mukhang sumilip sa kanila kanina. Naniniwala ka ba na haunted ang paaralang napuntahan nila? Katulad ng dati, nasa iyo ang pagpapasya. Ikaw na ang bahalang humusga.